After the preliminary competition ng Miss Supranational 2025, sila ang mukhang nakikita kong posibleng tinik para kay Tara Valencia sa Coronation Night. Unahin muna natin si Tara Valencia from the Philippines. I believe wala akong nakita na pagkukulang sa kanya. It's because lahat ng mga pinagpraktisan niya, yung mga advice and experience niya bilang isang beauty queen and also a model, ipinamalas niya during the swimsuit and in the gown competition with her stage presence, face card, and elegance. Kaya wala akong nakikita na pagkukulang talaga. Let us now begin with Brazil. Nung lumabas siya sa stage, sabi ko, wow, commanding talaga yung presence niya. And lahat ng angle, wow, as in, kinakalculate niya lahat, no? And hindi yung OA, hindi rin siya pabebe. So in swimsuit, ramdam mo talaga yung power niya, no? In every angle ng pag-walk and pose. And ganun din sa gown competition na alam niya talagang tumimpla from strong presence to very elegant yung dating niya. Pangalawang tinik ay si Puerto Rico. Napansin ko kay Puerto Rico ay vibrant din siya, malakas din yung kanyang stage presence, and yung ramdam mo na isa siyang veterana or magaling talaga yung nag-train sa kanya. Kumbaga, mapapansin mo yung mga signature walk tsaka signature pose ng mga trainers from Latin America. Kumbaga, iisa lang yung hulmahan nila eh. Pero dito kay Puerto Rico, marunong siyang magdala. So, watch out for Puerto Rico. Pangatlong tinik ay si Iceland. It's because nakikita ko sa kanya yung embodiment of a supermodel in the making. So, makikita natin yung classic features ng Eastern European na blonde, dull face. So, she is also giving us a face card. Tapos, ang ganda rin ng kanyang performance sa swimsuit and then sa gown. And hindi nakakasawa yung face niya. Kaya, we should also watch out for this dark horse. I believe meron ding amor si Miss Malaysia na pwede ring isang tinik kay Tara Valencia. It's because yung isang asset niya is yung kanyang height. And because of that height, isa siya sa mga napili na top model, if I'm not mistaken. Tapos dun sa swimsuit, medyo fluid din yung kanyang pagrampa. Hindi siya nagtitrip, hindi siya ninenervyos, medyo smooth. And then pati sa gown competition, although may something about sa gown, pero yung face value niya and yung confidence niya is naitawid naman niya. Ang panglimang tinik ay Germany. And yes, she is no other than Ana Lacrini Valencia, who participated or joined sa Binibining Pilipinas twice. Tapos, by her experience bilang representative ng Philippines sa Miss Globe, naging runner-up siya. Tapos, with that experience and yung mga trainers niya dito sa Pilipinas, nakita natin na mas nag-elevate pa yung swimsuit performance niya, yung pasarela niya, and then sa gown competition, marunong siya talagang umanggulo. So, we should also watch out for Ana. Rounding off sa ating top 10, so may another 5 included are mga candidates from Latin America na sina Venezuela, and alam naman natin na ang galing ng mga trainings nila, and nakita naman natin yung performance niya sa swimsuit and sa evening gown with her exotic beauty. Tapos here comes Guatemala. So Guatemala is showing her face card. So ang ganda din, no? Very Barbiehan din ang eksena niya. Tapos here comes Costa Rica. Ang galing din ng performance niya. So I will not be surprised kung babasagin niya ang top 5 nyo. Tapos here comes India. So maamol din si India sa stage. Okay din yung kanyang confidence factor, yung both swimsuit, tapos yung kanyang evening gown. And then kay USA, very androgynous yung eksena niya, pero talagang binalance niya, no? Ang finesse din ng kanyang eksena in both swimsuit and sa evening gown. For me, happy na ako kapag nakapenetrate na si Tara sa first cut or even sa second cut. Kahit na ano pa mang cut yan. Basta ang importante nakapasok siya. And bahala na si Lord kung ano yung magiging placement niya, malay natin. Pwede siyang pumasok sa top 5 or even the second crown for the Philippines. Pero ayoko masyadong umasa kasi kapag nag-over-expect ka talaga, syempre madidismaya ka. So, praying lang ulit kay Tara na hopefully makapagbigay siya ng positive na accomplishment for supranational. So that's it guys. Thank you and have a wonderful day.